Nangungutang sa Senado ang ilang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na inaabuso umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Kabilang dyan ang dalawang Ukrainian na pinagsamantalahan daw ng pastor. Nasa frontline ng palitang yan si Mean Los Baños. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy. Pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Yan ang ibinunyag ni alias Amanda sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children ngayong araw, kaugnay ng mga sinasabing pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. 12 taong gulang lang siya nang magsimulang magsimba ang kanilang pamilya sa KOJC. At sa edad na 13 anyos, naging aktibong miyembro na raw si alias Amanda ng samahan. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng OTAP at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Wala kaming magawa, kundi sundin ang coordinator. 16 years old daw si alias Amanda nang maging full-time worker sa KOJC, kapalit ng ilang benepisyo. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy. Makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina. Ilang buwan lang, na-promote daw si Amanda bilang miyembro ng close-in pastoral. Kasama raw sa gawain ng pastoral ang pagmasahe kay Kibuloy. Dito na raw siya sinabihan ng isang kagrupo na dapat ialay ang sarili at katawan sa pastor. Special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Isang gabi, pinaligo at pinaghanda raw si Amanda bago masahiin si Kibuloy. Pagdating sa kwarto, tulog daw si Kibuloy at nang magising, saka raw siya pinagsamantalahan ng pastor. Sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Tinanggal din niya ang pajama, pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot. At nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Matapos nito, nagpa-rescue na si alias Amanda sa kanyang ina at maging ang kanyang kapatid. 2 pang Ukrainian na dating miyembro ng KOJC ang nagsiwalat pa ng mga umano'y pang-aabuso ni Kibuloy. Isa rito si alias Nina. It's called night duty. Like us, every time I go there, I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. One time at night, he came to me, to my room, to have a sex. And I was crying, I said that I don't want. And he got mad at me. He said like, you're going to hell because of that. Wala si Kibuloy para sumagot sa mga akusasyon. Present ang kanyang abogado pero hindi siya pinagsalita ni Ontiveros dahil ang pastor daw ang personal na dapat sumagot sa mga alegasyon laban sa kanya. 2 imbitasyon pa raw ang ipinadala ng Senado para kay Apollo Kibuloy pero imbis na dumalo sa pagdinig, nagpadala na lamang siya ng sulat na naka-address kay Senate President Zubiri. Nagdesisyon naman si Senator Ontiveros na ipasabina na si Kibuloy para humarap siya sa susunod na pagdinig ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.